dito ang malaking problema nangyayari. Because if you fail to climb the ladder of spiritual growth, you will go down, you will be stunted in your growth, and then your fruits will backslide, and you will be counted not worthy to enter into the kingdom of God. That is exactly what the devil wants. But that is not what I want. What I want for you is to become spiritually mature in the Lord so that He can use you and you will be a candidate for glory na mabibigyan ng reward isang araw. Hallelujah! Kaya gusto kong ulit-ulitin basahin sa inyo ang mga scriptures na ito sapagkat nakikita ko naririto ang mga pangunahing problema ng isang anak ng kaharian. At lalong-lalo na ito ay nangyayari sa mga hindi sa mga baguhan, kundi sa mga datihang mga membrong umuna na pumasok sa kanyang kaharian. So, ang problema dito ay ang paghakbang sa tinatawag na spiritual growth. Babasahin ko sa inyo ang mga ilang scriptures dito. Pagkatapos, saliksikin natin ang mga banal na kasulatan dito at tingnan natin muli ang salamin ng ating kaluluwa. Bakit tayo humakbang sa mga hakbangin ng spiritual na paglago at bakit kung hindi tayo hahakbang dyan ay hindi tayo tatanggapin na kalugod-lugod sa harap ng ating buhay na Diyos. And ultimately, you will backslide, your fruits will backslide, and you will no longer be worthy to enter into the rest of the Lord. Tingnan ninyo ang sinasabi niya sa John 15:4, John 15:5, John 15:6, John 15:7, John 15:10. Babasahin ko sa wikang English. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except you abide in me. I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered. And men gather them and cast them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. If ye keep my commandments, John 15:10, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandment, and abide in His love. Ang salita rito ng Panginoon ay ang pagpapanatili sa Kanya, o abiding in the Lord. Everybody says, abiding in the Lord. Lahat ay masabing, pagpapanatili sa Panginoon. Sa Bisaya, ang pagpabilin sa Ginoo. May mga sinabi siya rito na masasaliksik natin pagka binabasa natin. Ang sanga ay hindi magbubunga sa kanyang sarili. Isa yon na dapat natin malaman. Ang sanga ay hindi magbubunga sa kanyang sarili. Maliban na ito ay nananatili sa puno. At kayo, sinabi niya, hindi makakapagbunga kundi kayo mananatili sa akin. So wag tayong humiwalay sa Panginoon. Sa anumang oras, wag kayong humiwalay sa Kanya. Sapagkat isa sa mga sikreto ang pagpapanatili at pagbubunga ay ang manatili nga tayo sa Kanya. Sinabi niya siya ang punong ubas, tayo ang mga sanga.
ang nananatili sa Kanya at siya'y nananatili, ito ang nagdadala ng maraming bunga. Now, there is no backsliding in this part of John 15:6. Hindi tayo pwedeng mabackslide kung tayo ay nananatili sa Kanya. So, maaaring madeceive ang iba sa kanilang pag-iisip. Sabagat hindi naman sila bumakslide na nawala dito. Nandito pa rin sila. In fact, nagsisimba sila. In fact, naririto pa rin ang mga presensya nila. Pero hindi physical presence. Unang-una, ang tinitingnan ng Panginoon upang i-count ka na nanatili o hindi nanatili. Ang tinitingnan ng Panginoon ay ang mga spiritual mong bunga. Kung ito ba ay meron o ito ba ay wala. Tulad ngayon, halimbawa, ikaw ay membro na ng paglilingkod na itong matagal na. Pagkatapos sa paglilingkod ng Panginoon, nang tayo sumunod sa Kanya, meron tayong krus na pulsan. Because that's one of the requirement of discipleship. Sa spiritual growth, hindi ka maaaring hindi lumago. Sa physical growth, ganun din ang sitwasyon. You cannot avoid growth. Sasabi ba ninyo, kasama ko yun? Everybody say, I cannot avoid growth. Physical o spiritual, hindi nyo ma-avoid yan. Tingnan nyo, na-avoid ba ninyong lumago sa physical? You cannot avoid it. Kahit ano pang gawin mo, talagang lalago ka. Talagang ang edad mo tataas. Kahit anong gawin mo, talagang magkakaroon ka ng puting buhok. Kahit anong gawin mo, talagang lalabo na yung mata mo. Ano man ang gawin mo, talagang lalago ka. 1-year-old ka noon. Ano man ang gawin mo, magiging 2 years old ka next year. Ano man ang gawin mo, next year, 3 years old ka. Ano man ang gawin mo, magiging 5 years old ka. Ano man ang pigil mo, you will come and you become 10 years old later on. Ano man ang pigil mo, magiging 50 anyos ka na talaga. Talaga, ang paglago, hindi mapigilan. Pero kung halimbawa, may nagsabi sa inyo, hanggang ano na lang ako? Hanggang 25 years old na lang ako? Meron ba sa inyo makapagsabing hanggang 25 years old na lang ako? Pag ang tao nagsabing, ang gusto ko hanggang 25 years old lang ako, ano mangyayari sa kanya? Siyempre, patay. Pag 25 years old, kung gusto mo manatiling 25 years old, patay ka. Sa spiritual growth, may infancy, may childhood, adolescence, and maturity. Pag sinabi mong hanggang membro lang ako, game over. Kaya yung ibang matagal na sa paglilingkod, pero hanggang ngayon ang kanilang espiritu ay membro pa lang, hanggang doon lang sila, game over na yan. Kahit physically alive pang naririto, game over na yan. Ano ang mga sign na game over na ang member pagkaganyan siya? Gustong kasama nating physical, pero ayaw magpasan ng krus o ayaw ng responsibilidad. Pag kayong kanilang coordinator nag-meeting, may meeting tayo, taga-district, Eastern District ka, yung mga member na yon ang unang lalabas. Hindi uma-attend ng meeting. Yan ang palatandaan na ikaw ay game over na. Kahit pa physically presente ka, pero kung ayaw mo ng responsibilidad, ayaw mong magpasan ng krus dito sa pagsusunod sa Panginoon, ikaw ay hindi na lumago. Kaya yung nagsasabing,
mobalik ko, pero kutob lang ko sa membro ba? Magpamembro na lang good ko? May mga lumabas bilang worker. Anong sabi nila? Pastor, kami po ay hindi naman magiging katitisuran sa labas. Magpapamember na lang po kami. Sila pang namimili kung saan sila banda. Hindi kayo pwedeng mamili kung saan kayo banda rito sa spiritual growth. Pagka kayo ay pumasok sa kanyang kaharian, kayo ay dadaan ng infancy. Pero hindi kayo mananatili doon, gusto man ninyo o hindi. Lalago kayo at magiging member kayo sa Espiritu. Pero gusto nyo at hindi rin kayo mananatiling membro. Darating ang panahon, you will become a disciple in the Spirit. Whether you like it or not, you will become a disciple in the Spirit. And you will not remain a disciple in the Spirit, whether you like it or not. You will become a worker in the Spirit. Whether you like it or not, when you become a worker in the Spirit, you will become as a branch bearing fruit. Hindi maaaring hindi ka magbunga. Pagka umi-escape na ang isang membro physically sa mga responsibilidad, ayaw na siyang magkabunga, yan ay palatandaan game over na yan. He is dead in the Spirit. Patay na yun sa Espiritu. Kung may patay sa physical, may patay din sa Espiritu. Halimbawa, sinabi mong, hanggang 10 years old lang ako. Saan banda yung 10 years old? Membership. Membro lang yun. Childhood yun. Magpamembro na lang ko. Ang ibig sabihin, aaten ako, pero huwag ninyo kong papasanin ng anumang mga responsibilidad. Di pwede yun. Kasi ang sinabi ng Panginoon, they that follow it after me shall deny everything and they have to carry their cross and follow me. Woo! Kaya ang lahat ay lalago. When you refuse to follow that, wala na. Hindi kayo spiritual member. When you are not a spiritual member, you might as well go because you are not needed in the house of God anymore. Anyway, you are spiritually dead. What will I do with you? Wala na, di ba? So, hindi natin maring gawin yun. Kaya, yung mga members na lumang matatanda na, matatagal na kayo, pagkatapos, eto na yung espiritu nyo, nagbabackslide, imbes na kayo ilumago, mag-step. What is the spirit of an infant, new convert? Wala pa siyang kaalam-alam. Does not know anything. Kailangan sa sunod, 3 yung pulpit ko. Isa dyan, isa dito, isa dyan. So, I can be in your level. 4 lahat. Okay? Lahat yan, lagyan ng Bible para saan man ako, hindi na ako babalik doon sa taas. Hallelujah! Nakita ninyo? Nakita na ninyo ang dahilan kung bakit tayo ay kailangan lumago. Ang member, hindi pwedeng pumili yung kung saan lang siya. Hanggang membro lang ako, o kutob lang ko sa membro, kutob lang ko sa disciple, dili man na pwede. Ano ang espiritu ng infant? Lahat ng paglilingkod sa Kanya. Kung kayo lang ang susundin ng Panginoon, lahat tayo gusto natin infancy, di ba? Pinakalami ng ministry na. Malimang kang ministry, may muanan mo, ikaw ay gihimo. Siglag kaong kag word of God, wag yung responsibilidad, pisat ka ba? Lami, ay. May television pledge. Lami. Wag yung responsibilidad, mapangdol gamay, dagan dayo ng kuan. Matisod konti, ang worker, takbo kagad. Siyempre, ang bata, tingnan mo, pagka ginahawakan mo, natisod konti ang bata, para tayo na no? Natataranta tayo. Kung ang kalooban lang natin ang matutupad, lahat tayo gusto natin sa ministry niyan. Di ba? Hinayan yung amen, pero manin yung gusto. Mabi, tao mo ba sa inyo, tiguan na sa Espiritu, pero mo balik yun mo sa pagkabata. Hallelujah. Kaya hindi kayo pwedeng pumili kung saan kayo sa spiritual growth. Because when you do that, you stop growing. And when you stop growing, that means you are dead.
Pagkapatay ka sa Espiritu, dapat ilabas ka na. Ilagay ka na sa kabaong, tapos ilibing ka na. Hindi ka na dapat makita pa. Di ba tama yon? So when we talk about spiritual growth, we must grow until we come to maturity. Hindi pwedeng forever, ikaw lang ang pinagsisilbihan, wala kang ministering iba. Darating ang panahon, you will be carrying some of the burdens of the ministry. Darating ang panahon, you'll be carrying some of those burdens. Dito sa Davao, bakit mas mabigat ang pasan nating krus dito? Dahil dito ipinanganak ang magandang balita at dito itinaas ang kanyang pangalan at pinakauna tayo sa lahat. Hallelujah! Kaya kung maghahanap kayo ng pinakamatibay sa paglilingkod, dapat sa syudad na ito makikita mo yan. Dapat wala nang tinatablan sa inyo sa mga trials and temptations. Dapat wala nang tinatablan sa mga persecutions. Salamat sa Panginoon. Minoobserbahan ko lang. Sa mga persecutions, medyo pasado na tayo. Pero sa mga responsibilidad, hindi pa. Dahil nag-observer ako, pagka-meeting by district, nakikita ko yung iba sumisibat. Sa mga meeting nila, hindi na-attend. Yan ay palatandang ikaw ay bumabalik sa infancy. Pagka bumalik ka sa infancy o kaya huminto ka sa spiritual growth mo at ayaw mo na ng responsibilidad at krus na papasanin mo, you have stopped following the Lord, and when you stop following the Lord, that means you are writing your own edict of death. Death certificate mo na yon. Aalisin ka ng Panginoon. Later on, mababackslide ka na, hindi mo mapipigilan yan. Kaya kailangan mag-ingat tayo sa ating growth na sinasabi ko dito. I am addressing this problem because now I have become the president of God's people. Hallelujah! Nakuha ba ninyo yung ibig kong sabihin, mga kapatid? Okay. Sinabi ng Panginoon, if a man abide not in me. Now, when you stop growing, you refuse to abide in Him. Hindi ka na nakakabit sa Kanya pagka hindi ka na lumago. Sapagkat sinabi niya, ang sanga lamang na nakakabit sa Kanya, ang siya lamang lalago at ang siya lamang magbubunga ng marami. Hindi maliit na bungang hinahanap ng Panginoon, marami. Kaya sa taong ito, almost 200 to 250,000 ang demand na bunga ng Ama sa akin. Sabi ko, Ama, bigyan po ninyo ng pagkakataon ng inyong anak sa taong ito. So that's why I called all the coordinators. I already told them, we prayed even in the EDSA Hotel in Manila. We prayed and we felt the strong power of the Holy Spirit of God descend upon that meeting when we talk about 50,000 chapters, and those 50,000 chapters will be producing the fruit that the Lord needs for this year. Hallelujah! Hallelujah! Kaya lahat tumutok doon, magkaisa doon, sa misyon na yon, sapagkat ito yung kabuuan ng misyon na binibigay ng Panginoon. I cannot preach this kind of message to other congregation yet, but I can preach this to you because this is where the gospel of the kingdom has begun. Dito nagpasimula. Tayong pinakamatanda. Tayong dapat tumanggap ng lahat ng kanyang pagpapala at biyaya, pero tayo rin ang kailangan tumanggap ng lahat ng responsibilidad at magpasan ng mabigat na parte ng krus upang isulong ang magandang balita ng kaharian ng ating buhay na Diyos. No one can escape responsibility for that. If you escape responsibility for that, God will cut you off. If you escape responsibility for bearing the weight of the cross that is put upon our shoulder, the Lord will surely cut you off. Kaya merong nababackslide, inaalis ang Panginoon sa kanyang kongregasyon nang dahil dyan. Nagpapasalamat ako sapagkat ang kapahayagan ito ay binigay sa atin na the more we are blessed with the revelations of God, the more God trusts us with many things, the more that we have to be subjective to the responsibilities of the kingdom, and so we can be pleasing in His sight and we can be an instrument for His glory. This is why He has called us. Not only for the purpose of salvation, but for the purpose of glorifying Him while we are here. Malaking responsibilidad ipagkakaloob sa atin ng kaharian.
malaking responsibilidad, ipagkakaloob sa atin ang maraming mga kapahayagan. Di ba sinabi niya yon? Sinabi niya, kung sino ang malaki ang pagtitiwala, malaki rin ang responsibilidad. To whom much is given, much is required. Kung kanino maraming ibinigay, marami rin ang demand. Ang requirement. Marami ang sisingilin. At sa atin ipinagkaloob ang lahat. Biro nyo, pinagkaloob lahat sa pastor ninyo ang mga bagay na dapat ipagkakatiwala. Woo! Masarap pakinggan yon, pero malaking responsibilidad para sa akin. Lahat ng ipinapapasa niya sa atin, ginagawa natin sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya lamang. At siya ang gagawa niyan pagka naniniwala tayo sa lahat ng kanyang binibigay sa atin. So, ang lahat ay magiging PCM at BSGL. Workers in the Spirit. Pagka worker in the Spirit ka, ano na ang magiging spirito mo? You are not dependent on anything. You are dependent on Him. You are a problem solver. You are not a problem maker. Oh, meron bang PCM at BSGL nagdidimandahan doon sa barangay captain sa kanilang baryo? Dapat wala na. Kung meron man, backslider na kayo. Nakakahiya na kayo. Alam ba ninyo, sa judgment, you will be judging angels? You, the people of God, will be judging angels. You will be a part of the judgment seat. You will be judging souls. You will be judging even the fallen angels. Kung totoo kayo, bakit dito nagpapa-judge kayo sa mga unbelievers? Why can't you judge yourself? Mga anak kayo ng kaharian. Those are signs na backslider ka na. Pagka nangyayari yon, hindi na kalugod-lugod sa harap ng Diyos yon, kayo ay aalisin niya sa kanyang listahan. Hallelujah. Now, we are people of the kingdom. So these characteristics should be molded in us. The characteristics that the Lord has spoken about when we follow Him. And we have known that because I preached that over and over again. The Lord has molded us to become people of the kingdom. And characteristics of the people of the kingdom are different from other people because we are a peculiar nation. We are a royal priesthood. And we know the urgency of the message of salvation. Souls are involved. Thousands, even millions are dying without the saving knowledge of our Lord and His gospel, the gospel of the kingdom. Souls are going to hell every day. Sa atin ipapapasan yun. Handa kayo magpasan ng mga kaluluwang namamatay na walang Panginoon sa kanilang buhay. Handa kayo? Handa na yung sarili nyo dahil ipapapasan sa atin yun. That's why we have to make busy. That's why we have to really use the resources God has given to us. The knowledge, the wisdom God has given to us. Let's really use this. And let's really put ourselves into the hand of the Master to become instruments of His glory for the salvation of souls. Because people that will be dying and that are dying in our generation, one day in judgment, they will rise up and they will point to us, we who are trusted of the Lord of the gospel of His kingdom in this generation. If we have not done our share and our best to proclaim the gospel message in our own individual ways, like we have divided each and every one of you into chapters, and you have to really saturate your community with the message of repentance and with the message that is written in your life. Those souls will rise up one of these days in judgment, and they will point to you and condemn you. Mahirap yun, pero totoo yan. Sapagat tayo ang pinagkatiwalaan ng Panginoon sa lahat ng bagay. Hallelujah! As people of God and people of the kingdom, we can give to God so that His glory may be seen by all, and His glory will gather souls and let them know that there is no other salvation except His salvation.
Walang ibang kaligtasan kundi ang kanyang kaligtasan. Bilang mga anak ng kaharian, ibigay natin lahat sa Panginoon ang ating mabibigay at ang ating lahat na magagawa upang ang kaluwalhatian niya ay makita sa atin. At pagka nakita ang kaluwalhatian niya sa atin, lalapitan ng mga kaluluwa ang kaluwalhatian yan. Sapagkat ang kaluwalhatian ng Panginoon ay liwanag na lalapitan ng mga kaluluwa tulad ng mga insektong lumalapit sa liwanag pagkatapos magbibigay ng kanilang buhay. Is the glory of God seen in your life? If you refuse the 4 steps of growth, the glory of God will not be seen in your life. Hindi makikita sa buhay niyo yun. Ayan people, makinig kayo sa akin. Lahat ng yan people magsabing praise the Lord. Ng worker ay magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Lahat ng PCM at BSGL ay magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Now, another sign that you have backslided in your fruits is that when you are facing me, your pastor, napakabait nyo. Pero pag talikod nyo sa akin, masahol pa sa unbeliever ang buhay nyo. Dapat makakita nyo yung pastor, really, Kristohanon mo, anak mo sa Ginoo, anak mo sa hingking harian. Praise the Lord. Tama ba itong sinasabi ko? O hindi tama itong sinasabi ko? Tama ba? So as the president appointed by the Father, I am addressing this problem. And I want this problem eliminated within the people of the kingdom. This should never be spoken again as people of the kingdom. Di na dapat to pag-usapan pa. Tapos na sana yun. You know, His kingdom, His name, His word, and His life had been trusted to us. His kingdom, His name, His word, and His life. This is the hope of the human race. Ito yung pag-asa ng kaligtasan ng lahat ng tao. At sa atin ipinagkatiwala, mga kapatid. The hope of man is not religion. The hope of man is not denomination. Although it may be a stepping stone to the true salvation, it is not the ultimate answer. Jesus Christ is the only answer. Nasa sa atin ang sagot. Huwag nating itago yan. Etong kapayagan ng spiritual growth. This revelation of spiritual growth was not given to the religion and denomination that we have been from. This was only given to us. That's why when I talk to you about the steps of spiritual growth, we have one language and we understand one another. But there are those that will backslide from their fruits. And I've assigned coordinators to monitor the growth of every chapter and every district and every individual. Those that are backsliding from their fruits will be warned. Whether we like it or not, the Bible will tell us, every branch in me that beareth not fruit, he cut off. Puputulin ang mga sanga na walang. Tingnan niyo yung punong kahoy, napakaganda tingnan ha. Matataba yung sanga. Pero huwag kayong magpalinlang sa katabaan ng sanga. Sapagkat kung walang bunga yan, puputulin. Dito rin ganon. Physically, you are alive. Physically, you are present. Physically, you are here. Pero if you don't have fruits in the Spirit to boost your spiritual growth, hindi ako nagsabi noon, ang Panginoon, puputulin kayo at itatapon sa apoy at yan ay masusunog. Sinong gagawa niyan? Ang Panginoon. Ang Ama natin ang siyang gagawa niyan. So, we must always thank God. He has given us this way to salvation. Lalago tayo. Lahat ng new converts ay magiging member. Lahat ng members ay magiging disciple. All disciples must become workers. PCM, BSGL, full-time workers. Woo! Pagka nag-full-time worker o kaya nag-part-time basta worker in the Spirit,
nagdadala na ng bunga. Nagdadala na ng kaluluwa. Hallelujah. Hallelujah. Dito sa Davao City, naku, i-ostracize ko yung mga hindi nagbubunga dito na dapat magbunga na. Aalisin yun sa listahan. Alam niyo sa akin binigay ang ballpen upang isulat ang pangalan ng gusto ko. Alam niyo kung sino gusto kong isulat sa aklat ng buhay? Itong mga sinasabi ko na humahakbang sa hakbangin ng Espiritu. Pero kahit nandito kayo, di mo nakabalos pastor sa kuwa. Dili man ako ang nagatugan sa kuwa kung kinsa mo. Naay mga manulundaan Diyos dari. Tanawa, pagka ang sa katao nagpresidente, bisan sa Pilipinas, ang resources nga gahom na sa iya, armed forces, ang tanang kabinet, ang tanang departments na tanan. Kini langit nun naging harian. Makalangit na kaharian ito. Once may tinurong anak ang resources, naririto na lahat. Mga anghel ang siyang nakakakilala bawat isa sa inyo because they are recording your life and you have a book of works. Pagkatapos, inutusan na ng Panginoon ang mga anghel na yan through the Son na sinasabing isulat ang lahat ng dapat isulat dyan at yan ang kaalaman ng anak ng Diyos na kanyang bibigyan ng approval. So ano yung approval ko? Ang lumalago lamang, ang sumusunod lamang sa kapamaraanan, iyan lamang ang dapat isulat. But when you refuse to grow, whether I know you personally or not, your name is not written in the Lamb's Book of Life. Kaya yung mga apostoles niya, nung lumapit sa kanya, masaya sila, no? Dahil nakapag-rebuke sila ng demonyo. Then, the devil was cast off from that person. Then they returned to the Lord and they broke the news to the Lord and they said, we are very happy because even demons and devils are obeying us. And the Lord said, be ye not happy because demons are obeying you. Be ye happy because your names are written in the Lamb's Book of Life. Magsaya kayo, magalak kayo, sapagkat ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sino sa membership dito? Sa Davao. Sino sa membership dito sa Davao ang gusto ninyong isulat ko ang pangalan nyo sa aklat ng buhay? Anyway, ang listahan nyo nasa sa akin naman. Pero meron akong mga kilalang pangalan dyan na inirase ko yung pangalan nila. I don't want to tell you that, but I will tell you na pagka merong isang kaluluwa sa loob ng kaharian to refuse to grow, he is not written whether I know him or not. He is the way, the truth, and the life. I will not compromise that. Hallelujah! Kaya siguro pinagkatiwalaan yung pastor dahil hindi ko i-compromise yun. Siguro kung iba sa inyo pinagkatiwalaan ng aklat ng buhay, siguro lahat ng isusulat nyo, lahat ng kaibigan nyo, kahit na buhay pa ni Barabas, sige lang. Hallelujah. Pero hindi dito. Maliwanag ba? So itong mga pag-uugaling ito, hindi talaga kailangan makita sa kaharian ng ating buhay na Diyos. Ang hindi nakakatayo sa kanyang sariling paa ay hindi lumago. This characteristic should not be seen in the kingdom of God. Walang prinsipyo sa kanyang sarili, walang desisyon sa kanyang sarili, and then may kondisyon ang kanyang pagsunod sa Panginoon. When you are dependent on the strength of others, you refuse to grow. Hindi dapat makita ang pag-uugaling yan sa loob ng kaharian. Yung iba, they cannot continue to serve God until they remain attached to physical relationships. Physical lamang ang relationship. Dapat maputol na yon, maging spiritual ang ating relationship. Amen. Then, ang iba,
ang pag-uugaling ayaw ng Diyos, may kondisyon ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Walang kondisyon ang paglilingkod sa Diyos. Pagka naglingkod tayo sa Kanya, ang kondisyon niya ang dapat natin sundin. Hallelujah! Ito ba yung karakter na dapat makita sa loob ng karya ng ating Panginoon? Characteristics of the people of God, they are wise. Everybody says they are wise. Not wise in your own conceit, but you are wise in obedience to the Word of God. You are wise because you build your house upon the rock. Hallelujah. They build their house or their faith on the rock of the Word of God. Kayo ay tumayo sa ibabaw ng bato ng pagsusunod ng mga salita ng Diyos. At itong sinasabi ko sa inyo, spiritual growth, ito ay mga salita ng ating buhay na Diyos. Kaya lahat kayo ay humakbang dyan, at pagka humakbang kayo, kung minsan mahirap abutin, pero abutin ninyo sapagkat pagdating nyo sa dulo, doon ang mga pagpapala ay naghihintay sa inyo. Sapagkat sinabi niya, if you go, bear fruit, your fruit will remain. Ask what you will, and it shall be done unto you. People of God, whose characteristics have been molded, means that their emotions and will are already crucified with Christ. As Paul had said, I'm crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live for the Son of God who loved me and who gave Himself for me. Kaya nakapako na tayo. Ang emotions natin nakapako na. Inuna natin siya. Pagdating natin sa spiritual growth, iniwan natin lahat. Kaya mo nang iwan ang lahat. Pag dumating ka sa spiritual growth, pagtungtong mo sa ikaapat na hagdanan, unbeliever, new convert, member, disciple, worker in Christ. Pag dumating ka sa pangapat, kaya mo nang iwan ang lahat. Pati nanay mo, kaya mo nang iwan. Babag-babag ang inahan, biyaan. Babag-babag ang amahan, biyaan. Babag-babag ang trato, biyaan. Babag-babag ang kwarta, biyaan. Babag-babag ang bisan sa biyaan. Kaya na. Pag-abot din sa taas, babag-babag ang unod, biyaan! Hallelujah! Deny even yourself! Pag-abot sa taas, katong when you are given the power to deny even yourself, then you have reached spiritual maturity. That is perfection in the Spirit. Pagtungtong nimo sa ikaw, ikaw na ang pagasaligan sa tanang butang. Pagabot diri sa taas, wa nay kalaglagan diri. Wa nay kalaglagan diha. Amen. Wa nay kalaglagan diha. Katulad na yan ang buhay ng ating Panginoon. Katulad na yan ang buhay ng inyong pastor. Nilampasan mo na lahat ng bagay. Ay, ibig sabihin, you are an overcomer. There is only one so important in your life, and that is your service and obedience to God, and nothing more and nothing less. Wa na pinakamainong danon ni mong Ginoo lang. Pare karon, tagaan kong sakyanan sa Ginoo, wapo kayo. Abi sa uban nakapilit akong pagbatian ng sakyanan. Pag panahon ningon na Ginoo kuha na, biyaan ako na murag way natabo. Dili na kababag sa kuha. Pero kung niya ka lang din, kung dito ka lang banda, binigyan ka ng laruan, kalilimutan mo yung nagbigay ng laruan sa iyo, ang laruan, ang attachment mo nandun sa laruan. Bahala na mawa tanan, basta kaya kung dulaan di lang mawa. Hindi ka pa dumating sa maturity, dito ka pa,
hindi ka pa fully born again in the Spirit, binigyan ka ng anak. Paghatag sa anak, gisulayan! Unsang reaksyon sa mga bata? Bahalag mawa mo tanan, di lang ning akong anak, no? Pati Ginoo gibiyaan tungod sa iyong anak. O, nangwa ka saka. Pero pag diri ka, na kay anak dala, niya ka, pagkagisulayan ka, ang anak nimo gikuha, murag si Abraham. Kung sa may akong buhaton Ginoo, ihalad, o diara. Pag-abot niyo dire, you are an overcomer. You have overcome all trials. You have overcome all temptations. You have overcome even your own life. When you have overcome everything, that means you have lost everything for Him. Dito nimo matuman ng he that loseth his life shall find it. He that findeth his life, yara, shall lose that life there. Pag diri ka, loseth everything na. You will find it. Oh. Giuli ba ang anak ni Abraham? Giuli ba ang mga anak ni Job? Sobra pa. Giuli tanan. Kaya pwede man siya masaligan. Kaya gisulayan naman tanan sa iya ha. Nakapasar siya. Motong giuli tanan. Hallelujah. Hallelujah. Then when you have the characteristics of Christ that He wants to mold in you, you begin to reveal the truth. Your life will become a revelation of the truth. Daghang makaon nga kamaturan sa imuha. Maraming kakainin na pa. Bawat magsalita ka, may revelation na makakain sa iyo. So you begin to bless people and make them alive in their faith. So, bisa nasa ka mo fellowship, ang mga tao mabuhi. O kung diri ka lang, ay mo na ibawan diri lang, kada fellowship ni mo kalara po ni mo ipagkaon. Sulayan ni mo niya diri. Sa may sulti niya, sa maning pagalagar, ay di mo ni masabtan, eh. Di man ta pakaunog sakto. Nya walay saktong tulugan. Bulagon pa kita sa atong asawa. Pati atong anak di pag kita gagatas. Mao na ang ipakaon na aning taga dire. So kung dunay makadungog ka bagong convert, unsa may tabo? Mabuhi. Mamatay. Oh, kung diri lang kakutob. Pananglitan mo pa kay pamilya, single ka, unsa man inyong pilusipan. Kada mo adto mo, sakay mo barko adto mo tumoy, unsa inyong istoryahan. Matay ang akong trato sa una, gwapo kayo oy. Gimingaw biag gyud ko niya. Ang isgutan, puro boyfriend, magadtos tumoy sa barko, magadtos kwarto, puro boyfriend ang isgutan. Murag mga unbeliever. Pero og makaabot ka diri, unsa may isgutan? Ang akong nalampasan sa akong ministry, grabe. Pero gipanalanginan ko sa Ginoo. Kaniya tong bag-o pa ko, grabing tintal sa kuwa, labi na tong akong boyfriend o girlfriend nga gibiyaan, kay pabalikong ko sa kalibutan, pero nakalabang gyud ko, na natili gyud, gisalik ko ay gyud na akong tanan, nabiyaan na ko ang tanan, naiwan ko ang lahat. Hallelujah! Salamat sa Panginoon! Sapagkat nalampasan ko ang lahat ng mga yon. Kung doon ay new convert maminaw nimo, unsa may buhaton? Sundon niya ang imong lakang. Hangtod mo himo siyang sama nimo nga magwala pud sa tanan.
Mao nang kinahanglan ang tanan mo adto diri. Mao na ni ang pinaka-ultimate nga kinabuhi. Pero kung kutob ka lang diri, unsa may mong fellowship? Alang-alang ka to. Katoy mong fellowship? Kini ba mong fellowship? Dili, siyempre kini lang. Mura ni mo masabtan, mura may mong itungtungan. Mo na kada na maminaw nimo, maluyang pa rin mo. Nya, kung di pud ka gusto busuwag, mo ka nga, pamimbro na lang ko diri na lang ko, ambot na sabot, dinhi na lang ko, kung naay mo sa kadya, pamirahon po di mo tanan, ayaw, diri lang ta. New convert mo sa kadiri, diri ko, ayaw, diri. Madasigon ka lang kay bago ka pa, mapareha na ba ako, katagoyan ba? Hallelujah! Katalay mo sa kadiri kay muagi man saya ha, iyang pirahon. Di niya gustong lampasan siya. Gusto niya tanan nasa yung level. Hantod nga na siya grupo dito, pareho silang tanan. Ang pilusipanan, pareho lang. Kay katuramay lang naibawan. Di na sila gustong muhawa dito. Kaya kailangan tayo ay pumunta lahat sa spiritual maturity. Look at what the Bible says. Siya, paminawan eh. Sa'yo mo sakit nga akong kasing-kasing winalian eh. Nga naman. Paminawa, to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and sat down with my Father in His throne. Ang uupo sa trono, yun lang ang pagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Sapagkat sa atin ipinadala ang kapahayagang yan, tayo lang ang uupo sa tronong yon. Kung tayo ay magtatagumpay na tulad ng anak na nakaupo sa trono ng kanyang ama. Ang ibig sabihin nun, sa iyo na rin ipagkakatiwala ang lahat ng bagay. At hindi makakapasok ang hindi pinagkatiwalaan sa loob ng kaharian ng ating buhay na Diyos. So huwag kayo manatili dito ha. You cannot order yourself and say, diri lang ko, kapoy na mamusaka diha. O kaya, diri lang ko, arang-arang diri. Kini, arang-arang man diri ba? So layan ni mo diri. Arang-arang naman po diri. Mga na, sa bago lang na bay. Kanang makalabang ramang ka na bay. Pagsulay, siya pa'y mutambag sa imo ha. Inong ka pa nga, ay kaluya-luya diha. Kinala mga lagat ka pa rin ako ba? Mangmati naman to gato sa simbahan. Ya kay maluya mang yun ni, kaya mang yun pasakaon diri. Nya, di mang yun, kaya pasakaon yun niya. Kadugay ang kay siya, nipili siya sa ikaduha ramampod, kadugay mo siya. Bitaw ba no? Murag tinuod lagi ng imo ha. Bitaw brad no? Murag bitaw. Imbis diri na siya karon ang makabig sa taga diri. Bitaw no? Bitaw brad no? Oh. Kanang meeting diya bro, kung may kwenta ba? Imbis niya na siya, sige brad atin tag meeting. Nanti makamuatin. Ingon po ding isang taga diri. Way hinungdan na kay pledges na po isgutan na. Ako ba'y muatin gyud ko eh. Pasakop ta, maminaw ta. Kini kay di bang gyud. Kadugayan kinindiri. Kundi siya mo sa kadiri para birahon to, siya ang tendency, siya ay mabira. Bitaw brad no. Mara bitaw ko hinungdan no. May pang musibat ta kay daghan na bitaw membro di man ta mahalata ba. Pagkanaog ni mo sa ilalom, babay na, game over na ka. So di mo magpabilin diha, lakanganan lang ninyo na kay Kristo. Labangan ninyo tanan, ug musaka mo sa gitungtungan sa anak sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. So you reveal the truth, and then you do His will. Not all that say unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but they that do the will of my Father which is in heaven. Now, there is nothing so important to you than doing the will of the Father.
His will is supreme in your life. Pagka-overcomer ka, wala kahit tanaw kundi ang iyang kabubuton. Kung ang kabubuton niya, mamatay ko, magpakamatay ko. Kung ang kabubuton samahan unsa, makaya, basta niya ka na sa ibabaw. Nagtungtong. Kung ang kabubuton niya, deny na ako, I will deny myself. Hallelujah. If it is the will of the Father to sacrifice my son, I will. Like Abraham. Niya natanan diri na sa ibabaw. You do His will. Kung diri ka, dili pa. Ang imo pang kabubuton may mong ginatuman, diri mao gyapon. So diri ang death. Nagi kamatayon, gikan din hipay kung diri. Diri pud ka, delikado pud ni. May tendency pang mabira ka. Ang uban maganaan naman sila ba? Imbis gikapoy ka, sige gana diha. Nganong diri naman kamuan ha diri? Diri na ka mag-ana. Pagka niya ka na dire, nakabalo ka na sa kinabuhi dire, ikaw na itugyanan naning tanan. Oy, mga igsoon. Nganong pa ka naugon ka sa Ginoo para birahon mo sa dali mo tanan. Tugay na mo diha dali. Mga tibihon mo diha, dali mo. Kauban na mo samahan. Kauban na mo samahan. Pagabot diri, niya tanan ang masaligan dinhi. Those that are with Him, they are called chosen, and faithful. Mga faithful na. They do not only profess the word, but they do the word. The rock they stand on is the rock of obedience. So it is the spirit of growth the Lord gives to us. There's only one safety. There's only safety and happiness for those who trust in Christ and obey Him. Pagkadinhi ka, ang niya sa first step, ni atanan ng self-centered dinhi. Infancy. Di ba ang sakit sa infancy? Self-centeredness? Oh. Sulti ko ninyo. Kung bata ka, ang tanang atensyon na sa imo, di ba? Di ba labi na makamat mo ng bata. Mabitaw, ang bata, kung ang tanang atensyon nasa iya, wasi buot. Karang batang gamayo, parang ang bata ni halog-halogo na ako, 1.5 years old, niya sa infancy. Di ba halog-halog na to? Ang tanang atensyon nasa iya ha, pero way buot. Maulang kung forever ikaw, ang atensyon nasa imo, wakay buot! Di ba tanang atensyon na lang sa bata? Sulti ko ninyo, di ba tanang atensyon na lang sa bata? Mauni ang mga self-centered. Di gini kahawas pananaw sa ilang kaugalingon. Dili ni mo katawag makakitag lain naong. Huwag katawag. Pero pakita sa sayang naong. Siyagit pa na. Pare na ng bata. Di ka na mo kataw, magmungkot pa na magtanaw sa kuha. Pero pag-anan ako sa amin, after ting kataw sa bata, dula-dulaan pa niya yung kaugalingon. Man ang pagka may tao nga magdugay sa amin, ang iyang kaugalingon ra kanunay ni tanaw. Balang nagkagidlay ang pag-alagad, basta yung kaugalingon, gwapa lang, bahala na mong tanan, wag ko'y pakialam sa kalibutan. Buta ko sa inyong tanan. Ha? Buta ko sa inyong tanan. Basta kay gwapo ko. Kisay gwapo, ako lang. Way lain. Kisay gwapa, ako lang. Tanawa ko ninyo. Di ko nyo tanawan, muhilang ko niya. Buta na siya sa tanan. Iya lang kaugalingon may nakita. Di ba pait kayo nasa first step? Pait lang na kung tuwa ka na sa taas. Pero kung taga-diha, makukurap mo ginailan na ibawan, di ba? Tanang self-centered mo yung amen.
Nakamatngon na mo, ha? Paglingkod sa simbahan, magsigilag paniid sa uban kung nagtanaw, masaya. Wag, paminaw og mensahe, ang iyang ipanid-an lang iyang kaugalingon. Mao na ginatawag sa kalibutanon pa, pakyut. Kung wag pabilin mo ang kinabuhi, di ba pait kayo? Pagkapait ng kinabuhi. Daghan kayong mga tao na limbungan ni nana karon. Naga ni mga worker ni nana. Pero wala na diri karon. Asa na ang uban nga niya lang diri di gusto mo saka sa taas bisan sana kung bira di mo saka pakyut lang yapon. Asa na ron? Asa na ron? Nakatagbo ang isa sa ila dito sa mall o sa ka DOM. Ingnan, day, pagkagwapa nimo, pitik dahil kasing-kasing, kay mo yung ipagita. Di ay mo. Naaraman diya magtungtong, diya araman, no? Oh, moro, may ipangita. Pero ako, wag yung kuningong gwapa siya. Ang akong gingnan. Abi nyo siya, kisultin ako siya. Wakay buot. Di niya gusto to. Pag abot na sa gigamit nga hente ni Satanas, day, pagkagwapa nimo. Pitik day yung heart, kislap day yung mata. Oh, kung sa gihimo, oferan ta kaday. Himuon ta kang calendar girl. Karon tuwa. Pagabot sa Thanksgiving o sa workers camp, wala ni uli dire. Asa na? Tuwa na sa sulod sa trainananan sa mga calendar girl. Magsige nag... Mauna ang dangatan sa mga self-centered. Mga matay ranas pagtuo. Nalimang ka maghihap kag tuig. More than 10 years na sa pag-alaga, di gusto mo saka dire. Kaya pag-abot ni mo diri, ang gwapo naman diri, ang Ginoo na lang. Siya naman lang mong sundon. Diri pag-abot, bisan nagkagidlay ka, wa kay sunlay, kisay gwapo, muin ka, ang Ginoo. Diri, kisay gwapo, ako. Mao bitaw ang Ginoo, di mo niya gusto magpabilin diya. Kay kung nalang mo diha, dabong mong ipakaon lang kay Satanas. Hallelujah. Kalimang ka, imbis anak na siya sa Ginoo, magamit sa ikopat ni lakang, karon nagpusing-pusing, nakabra, nakapanty na lang. Gusto pod kaya niya. Paglakaw, ang tanang kamera, nakaana sa iya. Oh. Bisan maghubo, okay lang. Basta kaya ako center of attraction diri. Bisan maghubo, okay lang. Oh. Daan naman to diring nagalakaw kiyay-kiyay. Akong inan, ayo haragon no imong linakuan. Di ba kakalakaw natural? Inigtindog ikson, pinaplastar ang smile. Ina, naginantil. Mabayot tani kadugayan. Mo nang kinahanglan mutubo. Kaya ang kaluwasan niya sa taas. Ang kaluwasan naa sa pagtubo o naa sa taas. Pagdating dito, ang Panginoon ang siyang iyong makikita at wala ng iba pa.
Nandirito ka pagka pinababa ka ng Panginoon, ang purpose niya upang magligtas ka ng mga nasa sa ilalim. Iligtas mo yung nasa first step, iligtas mo yung second step, yung third step, papuntahin mo lahat dito. Kung pinapupunta ka niya sa mga unconverted like me, I preach to them, I tell them about the truth, I share the gospel with them, I pray for them for their healing. The very purpose of God is so I can catch them and I can lift them up and bring them to spiritual maturity when they receive Jesus Christ not only as their Savior but as their King as well. Yan ang mission natin. Yan ang purpose natin. Kung bakit tayo dapat lumakad sa katotohanan yan. Hallelujah. That is why the Lord gives this growth to us, which is spiritual in nature. He wants us to overcome. Because when you step the steps of spiritual growth to spiritual maturity, you will overcome all of this. Ma-overcome mo lahat yan. Pero kung nandoon ka lang, hindi ka nakapag-overcome. Tatabunan ka ngayon ng lahat ng yan. Mamamatay ka sa iyong pananampalataya, and you will see yourself condemned, and you will see yourself backslidden, and you will see yourself as a branch cut off from the vine. There is sorrow and misery for those who disobey Him. Christ has given us the key of obedience because we have truly repented and promised that our old sinful nature must die and Christ must live in us. Tingnan ninyo, hindi pwedeng pagkatiwalaan lang naririto eh. Pwede ba? Hindi pwedeng pagkatiwalaan naririto. Paano mo pagkakatiwalaan naririto mga self-centered yan? O bigyan mo ng cellphone yan, anong gagawin? Text my heart. Bigyan mo ng cellphone yan. Pagka binasa mo yung SIM card niya, puros take care, I love you, I miss you, let's meet there, let's meet here. Imbis gihatag nimo na para sa Ginoo nga may speed up ang mayong balita sa ilang trabaho, ang nahitabo na ino, nangalaglag na, kay sige na malag-text. Sige ka na. Oh, niya diri susulod sa compound, no? Puros na'y cellphone, abi nimo gigamit para sa Ginoo. Text my heart na data na. O di man madungog ilang istorya, mag-text man lang. Kita ta dito. Asa man? Gaisano Mall. Victoria Plaza. O, telephone sa Ginoo ang gigamit, nga unta gamiton para sa ikaw suwag sa mayang balita. Pero gigamit nila para mangalaglag sila. Kadugayan ang hinungdan ang cellphone. Maunang ang yawa nag-distribute og cellphone. Pero kung ang cellphone, gihatag nimo sa taga-dire, naka-overcome na ni. Patigani ka galing mong gibiyaan. Labi na cellphone! Asa ba niya gamiton ni? Para sa bulaton sa Ginoo. Pilaman kakalag ang nabautismuhan diha. Mag-text siya dito sa iyang isig ka-worker kung sa isulti, asa ta mag-meeting unya para sa atong BSGL o PCM. Pilaman kakalag ang bautismuhan karong Sabado. Kay nga naman, masaligan naman di man niya gamiton to para sa iyang binuang. Kinindiri, tagani mo nig video, ang arkilahan puros mga X-rated. Kinindiri, tagaig video. Kung sa iyong paminahon, Hour of Truth, Power Line, pila ka balita, pagkatapos mga kaigsunan, ipapakita na nga to sa mga silingan para makabig silang tanan. Hallelujah! Mao na yung diferensya sa infancy nga kinahanglan mo hawa ka diha. Kay kung diha ka di kasaligan sa Ginoo, wala po kay kaluwasan diha. Ang kaluwasan niya lang sa ibabaw, alang sa mga matured, mao man dalhon sa langit. Alang-alang dalhon ka sa langit, nagkalibang ka sa imong panty. Alang-alang dalong ka sa langit, gadala-dala kag cellphone niya, taga-diri ka, gusto ka montog langit, taga-diri ka, gusto ka montog langit, pagkatun mo sa langit, igsoon, nakay cellphone dala-dala, kisay gi-text nimo, Satanas nga rin sa langit. Matingalang Ginoon, anay Satanas sa langit. Anong niya man kadiri? Namay nag-text sa kuwa diri.
Tiyaw mo? Mo, nandi ka dalhon sa langit. Ang dalhon sa langit, ang mga kasaligan lang. The Bible says, Jesus Christ said this, I am coming quickly, and my reward is with me, to reward unto every man according to his work. Work. Everybody says work. Work. Those are not workers, these are workers. Sila lamang ang tagagbalos, ang worker. Worker in the spirit. Mao nang baslang ka sa imong trabaho, sa imong binuhatan. Dili to. Diara lang ang worker, ang sa taas. Sila ray makadawat og balos. Therefore, sila ray moatog langit. Gingharian sa langit. Mao ni ang hinungdan, ito ang dahilan kung bakit may kaharian ng Diyos sa lupa. Sapagkat kung walang kaharian ng Diyos sa lupa, dire-diretso tayo sa kaharian ng Diyos sa langit, etong mangyayari. Maraming ihuhulog mula sa langit papunta rito. Katunggikan sa sinudan ng bautismo o dire-diretso tatanan sa langit, daghan ang gihagbong. Daghan na sigong manimba diri nga nagkagidlay na gaana na. Nganong nagana man ka? Gihagbong kugi ka sa langit una ulo. Ang isa gatakiyang na. Nganong gatakiyang man ka? Paghulog ka kugi ka sa langit nanguna nga akong tiil. Nganong gihagbong man ka? Paagiun daw ko diri. Ngano man? Tudluanan pa daw ko. Oh. Mao bitaw na gingharian sa Dios. Ngari sa yuta. Para dalhon dito katong hingpit lang. Ay sa kimay-kimay na. Nga kimay-kimay. Paghagbong na ako, takilid. Oh. Mao bitaw na gingharian sa Dios sa yuta. Para paagiun sa mo dire, ni ay magtutudlo dinhi, tudluan mo tanan, kung makapasar mo, kamoy dalhon dito. Woo! Mao bitaw way lipod-lipod akong ginasulti ning mga pamaagi nga inyong lakangan para magkita tas langit. Kisay gusto mo to dito. Ako ang dalan. Ang akong ginatudlo ang kamaturan. O ang akong giwali mo ang kinabuhi. Manang paminawon ko ninyo, ha? Hallelujah. That's why Christ has given us the key of obedience, because we have truly repented and promised that our sinful nature must die and Christ must live in us. And how can you die if you are so self-centered and you are full of self? When you are full of self, you are called self-centered, selfish. When you are full of Christ or full of the Spirit, you are called Holy Spirit-filled. Nabalot na kasayang kinabuhi. Ang bagong espiritu na nasa imuha, dili na ikaw ang makita, siya na ang makita. You have decreased and God has increased in your life. Ni-increase ka na sa imong kinabuhi. Ni-increase na siya sa imuha. That's why you will be able to overcome sufferings for this ministry. Like persecution, kadaghanan diri Trinitarian. Supak na tanan sa kuha. Pero daghan na po ang nakuha diyan, nablihan na ilang mga mata. Basta nakasadio, abrihon gini mga mata. Don't worry, when you are a child of God, God will really open your eyes to the truth. A majority of people believe in the doctrine of three gods. And it's never biblical. It's not in the Bible. That's why I don't want to mention Holy Trinity, because it's not in the Bible. Show me the word Holy Trinity in the Bible, and tomorrow I will preach that on my power line telecast. But you cannot show me that, so I will not dare to preach it, because I'm afraid of the warning in Galatians 1:8-9. Whether we or an angel preach to you any other gospel than that which we have preached unto you, let him be accursed. I would rather
follow the teachings of the apostles and Jesus Christ than to formulate my own teachings, although it's so popular, but it is not biblical. I'm afraid I will lead you to the wrong way. I will stick to what the Word of God has said. Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. So manatili tayo dito. Huwag tayong hihiwalay sa mga salita ng Diyos. We are opposed by the majority, but I don't care. Public opinion will never save you. Public opinion is nothing compared to the truth. Because of the truth, Jesus Christ was crucified. Because of the truth, He died and He gave Himself for the sins of the many. But because of that, God gave Him a name which is above every name. That at the name of Jesus every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, for the glory of God our Father. He is the name above every name. Amen? There is no other name given under heaven whereby we must be saved. What's that name? Jesus Christ. Walang ibang pangalan ibinigay sa silong ng langit sukat ikaligtas ng tao, at yan ay ang pangalan ng ating Panginoong Kristo. Yan ang dapat ipangaral. Hindi yung mga kabulastugang mga aral na hindi naman itinuro ng Panginoon. Pagkatapos Diyos natin para tayong mga Israelites na pinunta doon sa Babylon. Tapos gumawa sila ng isang imaheng rebulto. Sinasamba ng lahat. Sumamba kayo lahat. Rebulto ng Holy Trinity. Sumamba kayo lahat. Tayo hindi sumasamba riyan. Kibuloy, kulto. Kulto sa inyong mata. Ipakita lagi na sa kuwa kay ugma dayon simbahon ko na. Pero di ninyo mapakita sa kuwa, ang gusto ninyong itudlo nako, panghilom mo. Nga naman, kamoy kulto. Kay ginapatudlo ninyo sa kuwa ang wala sa kasulatan. Di sa verse, ako tamong ginan, gitudlo ba na Jesus Christ? Huwag mo pakita. Gitudlo ba ni Pablo? Huwag mapakita. Gitudlo ba na sa mga propeta, sama kang Jeremias o kang Isaias? Huwag mapakita. Tapos ipatudlo sa kuwa, pugsong yun ko. Karon di ko gusto, gitawag ko kulto. Pagkabaligtad, dugutok ng mga tao sa kalibutan. Ako na inuwi kulto nga nagwalis kamaturan. Pangutan ako may tungkol sa akong giwali, kay nanatan nandiha. Hallelujah. No matter what happens, this kingdom remains a kingdom forever. Because it is founded upon an unshakable rock. And that rock is Jesus Christ. Woo! Hallelujah. No matter what happens, this kingdom is the kingdom of God forever and ever. And in His kingdom and dominion, it is lasting. It will never end. It's forever. Mao na gihatag sa tuwa. Panulundon nato pagkalamig yun sa atong gikay matangan. So the life of Jesus Christ is the example of the Father for us to follow. He was obedient even unto death. How can you be obedient unto death when you are selfish? Kung si Jesus Christ na natili lang dito, pinaka-selfish siya. Hindi siya pwede mamatay para sa Ama. Pero tingnan nyo, dumating siya dito. Pagdating niya dito, ang sinabi niya, not my will, but thy will be done, Father. When the Father, when the Father showed him his mission to Calvary, that means you have to be selfless. You have to give your life. Ang iba siguro, pwede nilang ibigay ang asawa nila. Labi na kung asawa niyo mo siguro, nager, mga Ginoo, mo sacrifice ko, niyarang akong asawa. O niyarang akong igsoon, kani, ang ngayon ko di mamatay, Ginoo. Pero ang Ginoo, magkuwag lang sacrifice, ang iyang kaugalingon. He was so loved by the Father, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Pinanggasamahan, way sala, pinaka-special, ang iyang kaugalingon, maoy iyang gihatag nga halad. Iyaw mo na. Mo na pinaka. Kung dili pa siya nagtungtong din sa kaupat, usahan niya paghalad. Usahan niya paghalad. Selfless na siya pagkabutiri. Not my will, but thy will be done. So bisan kinabuhi niya, gihalad niya.
Unsay ka-offer niya sa amahan, iyang gi-offer. Unsay pinakadakong offer? Ang iyang lawas. Ihalad pagpatulo sa dugo aron maluwasta ug mahugasan ta sa atong sala. So God gave Himself to the Son. Hallelujah. Now, if you remain a baby, how can you offer yourself? You don't even know what an offering is. So He gave Himself. He was obedient unto death. The Bible says that His sweat blood came flowing down from His brow to His cheeks and down to the ground because He was struggling against the Spirit. But the Spirit of God says, dili, ang imog yung lawas, ihalad yun nimo. Kung sa isulti sa anak, dili ang akong kabubuton may matuman, ang imuha amahan. Hallelujah. 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 Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Having the spirit of obedience in Him, Jesus was able to say, not my will, but thy will be done. So we look back to what He has done in the Garden of Gethsemane, and finally at His ultimate sacrifice on Calvary, we see the foundation of our Christian faith and hope. This foundation is firmer than a rock. And this is the foundation in which God wants you to stand on. When we say rock, this conveys the idea of strength, power, and durability and stability. Kinanglan mo tungtong ta sa bato. Basta bato gani ang gisgutan, kusog na, gahom, o kanang pagpabilin. Di gyud matarog, di gyud maunsa. This is the reason why Jesus Christ is called the Rock of Ages. Siya ang bato sa tanang kapanahunan nga pwede natong tungtungan hangtod karon. Kinanglan ang matagusan nato nga saka dire mahimong bato sa panalipod, bato sa kusog, bato sa gahom, dili matarog. Denominasyon, kutob naman na diha ba? Denomination, religion, denomination. Hanggang yan lang sila. Kaya lang pagkakatiwalaan dyan. Kinuha ng Diyos ang anak niyang ito. Hinila mula dito sa dalawang hakbanging ito. Sabi niya, anak, sumunod ka sa akin kahit mahirap. Sinunod ko siya at ako ay humantong sa kanyang buhay. At kaya ngayon pinagkatiwalaan na may katibayan. Gusto niya kayong lahat din ay humakbang kasama ko upang tayong lahat ay mapagkatiwalaan sapagkat ipagkakaloob niya sa atin ang buong sanlibutan na bago siya maghari dito, tayo ay kanya nang tinuruan. The Lord has trained us, the Lord has disciplined us, the Lord has equipped us in order to qualify us for that service when we will reign with Him as kings and princes in the kingdom for 1,000 years. Hallelujah. So, whether in your infancy stage, in your level of faith, in childhood, in adolescence, and maturity, you will never feel weak in your faith if you stand on the Rock of Ages. Instead, you will have the strength and power of the Lord. We are safe, for we are founded upon the rock. Let the waves roll, the darkness threaten, the sky, and let all the opposition and persecution be hurled at us. We are safe and secure because we are in the kingdom of our Lord Jesus Christ, and He is the name above every name. That means there is no name so powerful can come up to His name. There is no name on earth that can come above His name. Hallelujah. Ito lahat ang characteristics na gusto niya sa kanyang mga anak. Ang bawat isa sa atin ay bato. Bato na mapagkakatiwalaan. Amen. Bawat isa, young people, adult, Isaac, young adults, tayong lahat mga batong pagkakatiwalaan. Durable. Worker in the Spirit. Wala tayong worker in the Spirit. Hindi na natitisod. Hindi na natitisod. No. Ang iba, pagka tinamaan yung nanay nila, hindi natitisod. Nanay ko yan. Asawa ko yan. Pero pagka sarili nila, natitisod na sila. Pagka nasaktan sarili, natitisod na sila. Kahit sarili mo, pagka
kalooban ng Diyos, nasaktan ang sarili mo, huwag kang matisod. Bigay mo ang sarili mo. Hanggang natitisod ka, wala ka pa dito sa itaas. Pagka hindi ka na natitisod, wala ka na ikapangdulan, hindi ka na mapangdul, kundi naglakaw ka sa iyong kabubuton, dalago ng Diyos. Daog ka. Nakasulat ang imong pangalan sa basahon sa kinabuhi. Hallelujah. Kasulat ang imong pangalan sa basahon sa kinabuhi. Kining lakang, mga lakang nis pagtuo, mga lakaw nis pagtuo, wala ligihatag sa uban, sa ato lang yatag. Sa atin lamang ito ay pinahayag, sa atin lamang ito ay pinagkaloob. Kaya sinasabi niya, fear not, little flock, for it is your Father's pleasure to give you the kingdom. O people of the kingdom, let us rise up to become rock of strength, power, and durability. I thank God. God has given us the reason to rejoice. God has given us the reason to shout victory in His name. And He has given us the reason to exist and be used as instrument for His glory, because He has given us this revelation. This only means one thing: the Lord has looked down upon us with love, and He's given favor to us. Let us cherish this. Let us love it, and let us not fail Him. Let us not fail Him. Let us stand up. Kailangan mapagkatiwalaan tayo. Let us not fail Him. Kailangan tayo tumayo, matibay, mapagkakatiwalaan. Kung ano yung pagkakatiwala sa atin, pagkakatiwalaan tayo, hawakan natin. Kahit makita tayo o hindi, basta't yung pinagkatiwala, hawakan natin. Hallelujah. Sapagkat tayo ang minahal niya, at kailangan yan ay pakamahalin natin. Pasalamatan natin siya na may takot sa ating puso, sabihin, salamat po sa inyong pagtitiwala sa amin, Ama, na ibinigay ninyo ay inyong pag-ibig, ay inyong pabor. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Tumayo tayong lahat. Purihin natin ang ating buhay na Diyos. It seems the fish was just a bit too old for its years. The best I can recall, it was streaked with dust and tears. It seems now the back was bent from the heavy load that he bore, and I recall a tattered look on the dusty county wall. The things I didn't notice when I fell in love with him, for this was the man who break my chains of sin. Oh, I heard there was no beauty in that hand.
things I didn't notice when I fell in love with Him. For this was the man who would break my chains of sin. Oh, I heard there was no beauty in that hand that reached for mine, but I didn't notice. You always say that love is blind. Praise your name, Almighty Father. Thank you for your man of revelation that we have heard today, Father. Thank you, Father, for answering all of our prayers. Thank you for all of your children, sons and daughters who have magnified your name, glorified your name, Father. Hallelujah. For bringing back the hearts of your people where they should belong. Thank you, Father, for your new Jerusalem, the mother of us all, who have nurtured us with your spirit of obedience to your will. We thank you, Almighty Father, for all the best things that you have poured out upon your kingdom nation. Thank you for praise and worship only belongs to you. Glory to your name, our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We give you back the glory, the honor, and the praise. In your precious name, our Lord Jesus Christ. Amen and amen and amen and amen. One big hand clap over it.